Naging makabuluhan at makasaysayan ang isinagawang pagdiriwang ng ika-127 Araw ng Kalayaan sa lalawigan ng Quezon na ginanap sa Quezon Convention Center kasama ng paggunita ng ikalawang anibersaryo ng lalawigan bilang isang lugar na may stable internal peace and security. Pinangunahan ni Governor Helen Tan ang naturang selebrasyon na dinluhan ng mga kinatawan mula sa pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, militar, pulisya at iba pang sektor. Kabilang sa mga pangunahing pandangal si Senator-elect Bam Aquino na nagsilbing pangunahing tagapagsalita. Ito rin ang kauna-unahan niyang pampublikong paghaharap matapos ang tagumpay sa halalan 2025. Pinasalamatan niya ang lahat ng mga Quezonian dahil nanalo siya na ginawa pa siyang number 1 sa buong probinsya na humagot ng libo-libong suporta. Sa kanyang talumpati, taas ang sinabi ni Aquino na kanyang umanong tututukan sa Senado ang kapakanan ng mga pangunahing sektor ng lipunan, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda at mag-aaral, partikular ang mga kumukuha ng kursong nursing. Aniya, sa pamamagitan ng pagtutulungan sa lalawigan ay nagkaroon ng kapayapaan at ang kapayapaan ay hindi lang basta estado. Ito ay araw-araw na pinagtatrabuhan para mapanatili ang ating buhay. Bukod kay Aquino, nagbigay rin ng pagbati at mensahe ang mga opisyal na pamahalaan, kabilang sina Vice Governor Anacleto Alcala III, Regional Director DILG Calabarzon Ariel Iglesia, Major General Cirilo Balauro Jr. na siyang Commander 2nd Infantry Division ng Philippine Army, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na siyang Regional Director ng PNP Regional Region 4A, Brigadier General Aldwin Almase na siyang Acting Commander ng Southern Luzon Command. Naghandog din ng makabayang awitin ang Southern Tagalog Choral Society bilang bahagi ng nasabing programa. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang pagkakaloob ng tulong sa mga dating rebelde na formal nang nagbalik loob sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Ang pamamahagi ng ayuda ay isinagawa ng Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority, Provincial Social Welfare and Development Office at ng mga miyembro ng 201st at 22nd Infantry Brigade ng Philippine Army. Layunin ng programa na bigyan pagkakataon ng mga dating rebelde na makapagsimula muli sa mas payapang pamumuhay at maging aktibo ng bahagi ng komunidad. Sa pagtatapos ng programa, ginawaran ng pagkilala ang mga pamahalang lokal sa lalawigan na nagpakita ng mataas antas ng pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng kanilang High Functional Peace and Order Councils para sa taong 2024. Ang buong pagdiriwang ay nagtapos sa panibagong panata ng pagkakaisa, pakikiisa at pagpapanatili ng kapayapaan sa buong lalawigan ng Quezon. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon, ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.